Jesus.
Purihin ang Panginoon. Hallelujah. At salamat sa Panginoon. Request, makahanap ng trabaho si Sir Berlin Alam. Request na makahanap ng trabaho. So Lord, meron po mga request. Is there any prayer request po? Bago tayo magpapatuloy. Wala na po, tayo po ay manalangin po sa Panginoon. Hallelujah, Almighty God, Heavenly Father. Oh God, you are worthy to be praised. Ikaw ang karapat-dapat na purihin, sambahin po, Panginoon. Nawalatiin po, Panginoon, Lord. Alisin niyo, Panginoon, mga sagawalan naman. Alisin mga balakid man po, Panginoon. Pinupuri kita, Ama, pinapasalamatan po, Panginoon. Sawayin mo ang mga manakmal. Sawayin mo ang sito. Mga balakid man po, Panginoon. Masalot man sa pangalan po, Panginoon. Lord, in the name of Jesus Christ, Pamilimis po, Panginoon, na makahanap ng trabaho, si Berlin po, Panginoon, na alam, Panginoon. O God, I pray, Panginoon, by the power of words, Panginoon, whatever as we pray, believe, and we shall receive. And we shall have it, Panginoon, according to your words, in our 11 verse 3. Salamat po, Panginoon, Lord. Bless everyone. Bless my servant. Bless the visitors. Bless the people, Panginoon, those who are worshiping you, Lord, in spirit and truth. Salamat po, Ama. Let your kind of Lord dwell upon this place. In Jesus' name. Let me say in Jesus' name. Amen. Hallelujah. 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 Tayo mag-isipin po muli ng Panginoon. At salamat po sa Panginoon na patuloy po tayo na maglilingkod sa Panginoon. Amen ba? Praise the Lord, praise the Lord. So ang ating pong paksa ngayon ay ang puot ng Diyos. The wrath of God. According to Revelation 16 verse 1, it said, I heard a great voice out of the temple saying, the seven angels, go on your way and pour out the vials of the wrath of God upon the earth. Kaya, ibubuhos ng Panginoon ang kanyang buot sa mundo dahil sa kasalanan. Kaya, kailangan natin ang panalangin po sa Panginoon. Amen ba? Amen. Ngayon po ulit tayo manalangin sa Panginoon. Mapagpalang Ama, Panginoon, bless niyo po, Panginoon, Lord. O God, ang iyong mga salita, bless niyo po, Panginoon. Ang iyong lingkod, Panginoon, bless niyo po, Panginoon, Lord. Ang mga ngayon salita, salamat po, Panginoon, magsalita po, Panginoon, Lord. By the power of your words, by the power of the Holy Spirit po, Panginoon. In Jesus' name. O God, in Jesus' name, iligtas mo kami sa buod niyo po, Panginoon. O God, iligtas niyo po yung mga anak po, Panginoon, sa pangalan mo, Panginoon, in Jesus' name. Lord, in Jesus' name. Hallelujah, Panginoon, amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God. Paano tayo makaiwas po sa puot ng Diyos? Tunay na ang mga anak ng Diyos ay iligtas niya sa kanyang puot, sa kanyang galit. Dahil sinabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 9, we are not appointed to wrath, but to obtain salvation to our Lord Jesus Christ. Hindi tayo tinagda na sa kanyang salot o buod o galit, kundi ay pinakakuha tayo ng Panginoon na pililigtas na tayo. Ayon po sa Thessalonians chapter 5 verse 9. Kaya ang mensahe ito sa mga nais na iiwas o matangkas sa galit at buot ng Diyos, kailangan natin ang paglilingkod sa Kanya na mayroong katapatan po sa ating Panginoon. Amen ba? Amen. Amen? Dahil sinabi po sa Romans chapter 1 verse 18, for the wrath of God is revealed from heaven. Kaya ang puot ng Diyos ay nahayag po sa langit. Nahayag sa kanino? Against all ungodliness. Sa lahat ng mga hindi maka-Diyos. Sa lahat ng unrighteousness men. Sa lahat ng mga hindi matuwid na tao. Unrighteousness
ibig sabihin hindi nagkamatuwid, hindi nagkabuti. At who suppress the truth and unrighteousness, na kung saan ang salita ng Diyos ay sinusuppress, pinipilipit, sinisiraan, at ito ay iniipit na kung saan ay binabaliwala ang salita ng Diyos dahil sa kanilang kamalian, sa kanilang hindi pagiging matuwid. Kaya, ang puot ng Diyos ay nabubuhos sa mundong ito. Salamat sa Panginoon. Kaya ang panalangin namin, Lord, iligtas mo kami sa iyong puot. At sabi nga, mayroon daw, may bagyo naman. So, Lord, marami ng bagyo na nasa namin dito po, Panginoon, iligtas mo kami sa iyong puot. Yan ang puot ng Diyos. Dahil sa mga tao na hindi naglingkod sa Kanya, sa mga tao na lumalabag sa Kanya, kautusan. Kaya, ang nais po ng Panginoon na maligtas po tayo. Amen ba? Amen ba naman natin, Panginoon? Hallelujah! Praise God! Ang nangad ng Panginoon na maligtas po tayo kung tayo po ay maging matuwid sa Kanyang harapan. Kaya, sinabi po sa Revelation chapter 15 verse 1, ay ang pitong salot ng Panginoon na ibubuhos niya. So, sabi niya, I saw another sign in heaven. Nakikita ko ang mga tanda sa langit. Great and marvelous. Dakila ang kahanga-hanga. The seven angels having the seven last plagues. Ang pitong anghel na ibuhos na ang huling salot. For in them is filled up the wrath of God. Ang salot na ngayon ay napupuno sa puot at galing ng Diyos dahil sa mga taong hindi naging matuwid, ng mga taong hindi naging mag-Diyos. Kaya, salamat sa Panginoon, tayo maging maka-Diyos, hindi maka-religyoso. There is a difference between godly and religious thing. Gusto ko ng Panginoon, maging maka-Diyos tayo. Ang tao maka-Diyos, ang mga nilalang ng Diyos na nais na maging anak ng Diyos ay kailangan sumunod sa Kanyang mga salita. Amen po rin natin ang ating Panginoon. Kailangan po sumunod po tayo sa Kanyang mga salita. Kapag hindi tayo sumunod sa Kanyang mga salita, ay ibuhos niyang Kanyang puot at galing. Dahil sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 8, God will take in vengeance to them that believe not, or God and obey not the word, the gospel of our Lord Jesus Christ. Ang Kanyang puot darating sa mga hindi mga Diyos, sa mga hindi sumusunod sa Kanyang Ebanghelyo. So, ibig sabihin ang puot ng Diyos ay nahahayag na sa mundong ito. Ang dami po nangyayari sa mundong ito. Kaya kailangan natin ang magiging matatag, magiging marugtog, magiging malakas, magiging matuwid, magiging banal sa harapan ng Panginoon, at magpakasakdal sa Panginoon dahil ang Diyos ay sakdal. Kaya kailangan natin ang magiging perfect sa Panginoon. Amen ba purihin natin ang ating Panginoon? Dahil ang pupuri ng Panginoon ay ang glorious church. Ang pupuri ng Panginoon glorious church. Sabi ko sa Ephesians chapter 5 verse 27, God will come and this church will represent a glorious church. Ang glorious church ay without spot, without wrinkle, without blemish, according to Ephesians chapter 5 verse 27. Ibig sabihin, ang kukunin niya walang mansa, walang kalubot, walang bahid. Sino kaya ang walang bahid, walang kulot, walang mansa, walang kapintasan? Kung hindi tayo mapakasakdal, hindi tayo makamanal, hindi tayo makamadiyos, hindi tayo maging matuloy, hindi tayo magiging perfect sa Panginoon. So, ang iniligtas ng Panginoon sa mga mapakasakdal, mapakamanal. At ang buot niya doon sa mga hindi sumusunod sa Kanya. Kaya, ayun po
po sa Revelation chapter 11, 17 to 18, dahil dyan, because you have taken your great power and began to reign, dahil po ang mga mundo ay kinuha ka ng kapangyarihan sa kanila na sila ay nagbagahari at inuhos ang Panginoon ang puot. The nation were angry and your wrath has come. Ang tao, ang mga bansa ay nagagalit. Kaya ang mga digmaan dito sa mundong ito dahil alitan, tawayan, inggit, pinanakit, walang pagpapatawad, walang pagpasensya, walang pangunawa, walang pagmamahal. Yan kapag manatili mo sa atin ang puot at galit, walang pagmamahal, walang pasensya, walang pagpapatawad. Kaya inuusan Diyos ang galit niya sa mga tao magagalitin. Inuusan ng Diyos ang kanyang puot sa mga tao na puputrin. Alam niyo po, kapag napupot po tayo, ay magiging murderer ka na. Sabi sa 1 John chapter 3 verse 15, he that hateth his brother is a murderer. So, yan ang puot ng Diyos ay bumuhos sa mga magagalitin. Kaya kasi sabi sa Ephesians chapter 4 verse 26, be angry and sin not. Huwag ka magkakasala, magalit ka man, huwag ka magkasala. So, hindi ka iwasan na galit ka. Para maiwasan na hindi ka magkasala, kailangan natin ang self-control. Sa self-control, pagpipigil sa sarili. Hallelujah! At ang mga pagpipigil lamang sa ating sarili ay ang Espiritu ng ating Panginoon. Kaya sabi natin, I need your Spirit, Lord. Hallelujah! The Spirit of temperance, self-control. Yan ang sabi po sa Galatia, the fruit of the Spirit. So, huwag natin bigyan ng puwang sa Satanas. Sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 27. Kapag bigyan natin siya ng puwang, sabi niya, neither give place to the devil. Kapag ang galit natin at puwot ay manatili, iyan ay papasok sa Satanas. Hello? Kaya kailangan natin, pauwiin natin kagad ang galit. Kaya nasabi niya sa verse 26, Ephesians 4 verse 26, be angry and sin and let the sun goes down in your anger. Huwag natin hayaan na lumubog. Bakit lumubog? Ibig sabihin, huwag natin hayaan na ang galit mo magiging puot. Kapag ang galit mo ay napupuot ka na, ay papatay ka na. Yan ang nangyari nito, papatayan. Isipin mo, yung mga nasa bumiro ay harap pala, ay pinag-repeat pala ng iba rin. Dahil sa buhok niya, dahil ay nakakapit siya o kaya nakakalo siya. Binaligpit, siguro nilang pinakanawalan ko sa uwi, mga wanangin ng mga tao, pinakatatapos mo sa Tagaytay na sabi. Hindi naman yan nangyari itong gira mga kapatid. Hindi pa natatapos ang gira mga kapatid sa Ukraine at sa Russia. At may nagkumanta ulit ang mag-gira ulit ang Iran at saka ang Israel. So yan po ang nakaamba, ang nanganganig na magkaroon ng gera ng nuclear war. Dahil sa Dahil sa galit! Dahil kapag malati ang galit mo, magkaroon talaga ng awayan at patayan. Para maalis ang awayan at patayan, kinakailangan maalis ang galit, kinakailangan marunong magpatawad, kinakailangan marunong pagbaba, kinakailangan ipailan ang pagmamahal. Hallelujah! Dahil ang Diyos ay pagmamahal. Ang tao hindi nagmamahal ay wala ang Diyos sa kanya. Sa verse 4, he that loveth not knowing that God, for God is love. Verse 4, ang hindi nakaalam ng pagmamahal, ang Diyos ay wala sa kanya dahil ang Diyos ay pag-ibig. Hello? So, ang hangal po ng Diyos, napailalin natin ang pagpatawad, pagmamahal, pagpasensya, pagpahinungo. Yan ang hangal po ng Panginoon. So, ang puot, and Revelation
11 verse 15 to 19, ang tao ay mag-ahay sa kanyang sariling kapangyarihan pailalim. Kaya nandyan ang puot at galit. Masisira na ang mundo dahil sa galit. Yan ang kahit mga underworld city nga. Matiang ka na nila ng bali na kapag manatili ang galit, magkaroon ng nuclear war. Kapag mayroon magkaroon ng nuclear war, may sila kayo matitira. Walang matitira. Sabi nga rin, ipis na siguro. Dahil matutunaw. Malulusaw. Kaya sinabi sa 2 Peter chapter 3 verse 10, ang lahat ng mga bagay ay malulusaw. Mangyayari ba yan? Mangyayari dahil pinapahingal nila ang galit at nilalaki. Kaya ang galit na Diyos, pabusin. So, ang sabi ka dyan, your wrath has come, darating ang puot. Kaya, hindi natin alam ba na tayo ay templo ng Panginoon. Sabi sa 1 Corinthians chapter 3, verse 16 and 17, knowing not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwell in you. If any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy. Ibig sabihin sinisira ng tao ay ang katawan ng Diyos. Hindi mo pag-aari yung katawan, pag-aari ng Diyos. Kaya paghariin mo ang Diyos sa buhay mo. At sabi dyan sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20, we are not your own. We are bought with a price. Therefore, glorify God, your body, and your spirit, which are God. So, para malulugod ang Panginoon, ang Diyos ay malawalati, hindi ikaw ang malawalati. Hindi ang maghari ng iyong sarili, hindi maghari ang Espiritu ng Panginoon. Hallelujah! Sa ating puso, sa ating isip. Amen? Kaya, judge the dead, the reward of the servant. So, ang nangyari, marami pong namatay. Naghanap po ng justice. Yung namatay na tinapon dyan sa Tagaytay ng mga sabungero, naghanap sila ng justice. Ng kanilang, katarungan. Katarungan sa kanilang mga kaluluwang namatay. Ang mga banal na pinatay, na mga rebelde, na mga mapuot at galit, mga nanakit, naghanap rin ng justice. At dami namatay ng mga propeta, at dami namatay ng mga patriarka, at dami namatay ng mga banal, at dami mga Jewish na mamatay sa panahon ng gira dahil sa puot at galit. Hanggang ngayon ay pinapairal dahil po si Satanas ang kumikilos ng buhay. Kapag pinairal mo ang puot at galit, Satan will reign upon your life, your body, your soul. Kaya kailangan natin alisin natin ang galit. Kaya nga, ibuhos na pa ang galit niya, uulan ng mga great pills, itong mga granizo. Isipin mo ulan ka ng granizo na ilang talintong, ilang kilo, bagsakan ka, patay ang tao. Pero sa kabila ng ipinakita ng Panginoon ang galit niya, hindi pa rin nagsisisi ang tao. Bagkus ay nangangalit pa nga lang, bagkus sila ay napupuot pa. Dahil ang kanilang puso't isipan ay wala po sa Diyos. Wala po sa Diyos. Kaya nga, ito ang final na digmaan na darating. Ang sabi po, and Revelation chapter 16 verse 16, the final battle between the kings of the earth at the end of the world. Ang digmaan, parang sabi na wala katapusan na digmaan, patungo mo yung digmaan. Patungo na tayo po sa panghuling digmaan, yun ang battle o Armageddon. Ang mga hari ng lupa at ang katapusan ng mundo. Dahil ang digmaan ng Armageddon, doon sa Almidigo Valley, kaya ang Euphrates River po ay natuyo na. Bakit natuyo? Dahil dadaan ang mga sundalo upang lalaban doon sa bansa ng bayan ng Diyos. Sa Jerusalem.
Yan ay, galit na galit sila. Isimlit na naman sa bayan ng Panginoon, galit sila. Dahil pinapailan nila ang puot at galit. Hinanakik sa kanas kaya na. And sabi niya, he gathered them together into a place called in the Hebrew tongue, Armageddon. Armageddon, it is the place in the Megiddo Valley. Doon po, it is the war, the final war. And the king of the earth and the king of kings. So, ang mga pangyayari ito sa mundo ito, nakahanda na malapit na darating ang Panginoon. Kaya nga, ang Armageddon, nasabi, Revelation chapter 16, verse 13, 14, and 16, mayroon pong tatlong masamang espiritu. Espiritu ng palaka at makalun-alun. Yan po ang espiritu ng dragon, espiritu ng hayop, at ang espiritu ng bulaang propeta. Espiritu ng dragon, espiritu ng hayop, at ang espiritu ng bulaang propeta. Yan ang mga demonic spirit na kumikilos, gumagawa ng milagro, kaya hindi tayo tumitingin sa milagro. No. At sila ay maghahari sa mundo. Gusto talaga ng diablo siya maghahari sa mundo. To gather them for the battle against the Lord, upang ipunin ang mga tao at lalabanan ang Diyos. And on the great judgment day of God the Almighty, ang araw ng dakilang paghukom ng Panginoon, ng ating Diyos na makapangyarihan. So itong mga demonic spirit ay nag-ikot-ikot ang lahat ng mga pamunuan at lahat ng mga sundalo sa dakong yun na tinatawag na Armageddon. So ito magtataka ka na yung Franz River na yun, ito yung samantalang dati ay ang lawak ng tubig na yan, ang river na yun, ang lalim, ngayon na yun, magtataka. Bakit yan ang kaganapan ng propesya na mangyayari dahil nakakamba na ang Armageddon. Kaya tayo mga anak ng Diyos, tayo ay maging prayerful sa Panginoon. No, huwag tayo baliwala lang. Kailangan natin ng prayer sa Panginoon. Everybody say, pray! Hallelujah! Until something happen, pray without ceasing. Pray that God will save us from this wrath of God. Amen? So, Antichrist and the false prophet will show great signs and wonders. Si Antichrist ay magpakita ng mga tanda at mga kawawalan ng himala. Dahil sinabi sa Matthew 24, verse 24, even the very elect will be deceived. Kahit pa mga hinirang ay malinlang dahil sa mga tanda at mga kababalaghan na gagawin ni Antichrist. Antichrist means laban kay Kristo. Against kay Kristo. Hindi naniniwala kay Kristo na Diyos. Hindi naniniwala na siya ang Diyos na darating. Sabihin nila si Kristo ay tao lamang. Si Kristo ay ano yan? Ano lang yan? Karpintero. Anak ng karpintero. Propeta lamang yan. Ang Panginoon ng lahat na attributes ay pinuha na para maligtas tayo. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. He is the Prophet. He is the Messiah. He is the Pastor. He is the leader. He is the Lamb of God. Siya ang lahat mga kapatid sa lahat. At kailangan natin sambahin ang ating Panginoon. Wala tayong ibang malapitan kundi siya ang Panginoon na darating. Hallelujah. Walang ibang darating kundi Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga, kung hindi po magsisisi ang tao sa kanyang kasalanan, mamatay rin sila. Ganun paraan. So, that go to the church for miracle, pumunta ka sa simbahan, doon ako pumunta kasi may milagro doon. Hindi po tayo maliligtas sa milagro. Naliligtas po tayo sa lubog ni Kristo mga kapatid. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kahit may milagro, lumakad ang pilay, nakakita ang bulag. Yumaman ka nga, ngunit hindi naman patawad na yung kasalanan. Useless rin yun. Useless rin siya sa Ecclesiastes chapter 5 verse 10. He that loveth silver
When at sun's tide silver, he that loveth abundance increase in his bounty. Eh, walang saysay mga kapatid. Walang saysay ang lahat ng mga bagay kung wala si Kristo sa buhay mo. Kung hindi ka maligtas, kaya habang may panahon, hallelujah, tanggapin natin ang Ebanghelyo ng Panginoon. Tanggapin natin ang kaligtasan. Kaya nasabi sa Hebrews chapter 2 verse 3, how shall we escape if we neglect of salvation? Paano tayo makatakas, makaiwas kung hindi natin tanggapin ang paraan ng kaligtasan ng ating Panginoon? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ang paraan ng kaligtasan ng Panginoon, ano? What is, hallelujah, requirements? Ang requirements lang ay magsisisi ka ng kasalanan mo. Magbabautismo ka sa pangalan ni Jesus para mapatawad ang kasalanan. Tanggapin mo ang Espiritu Santo. Yan ba palakanan ng Panginoon? Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Praise God. Kailangan natin ang Espiritu Santo ng ating Panginoon. Amen ba? Hallelujah, praise God. We need the Spirit of God. Hindi tayo mabago kung wala ang Espiritu ng Panginoon. Hindi tayo mag-change kung wala ang Espiritu ng Panginoon. Hallelujah. Kaya, ano sinabi sa Jeremiah chapter 10 verse 10? But the Lord is the true God. Ang Diyos ay totoong Diyos. For He is the living God, an everlasting King, and His wrath, the earth shall tremble, and the nation shall not be able to abide in His indignation. Hindi ka mga illustration na ang lupa ay mabiak. Ang kinatakutan mo mga kapatid dito sa ngayon po sa mga geologists, mga volcanologists, na ang lupa daw ay bibiyak kapag magkaroon ng great earthquake. Hello? Ang daming earthquake na nangyari, pero may kailangan natin ang praise sa Panginoon. Naliligtas tayo sa kapag magkaroon ng great earthquake, ilang big one o sa atin, ang daming mamatay, hindi lamang daan, thousand ang mamatay na may libing na buhay, lalamunin ang lupa. Ano yan? Yan ang indignation ng Panginoon. Yan ang puot ng Diyos. Yan ang galit ng Diyos sa mga tao. Hindi nalalangin sa Kanya. Hindi sumasamba sa Kanya. Hindi nagpamatawid. Hindi nakadiyos. Hindi nagbagong buhay. Hindi mo malapit sa Diyos. Nagmamalaki pa. Yun po. Hindi siya. Ang sabi nila, wala pa man yan. Tagal na yung bigod. Sabi niya, ano gusto yung dumating mo? Ay, walang tagal yan. Hindi naman nangyayari yan. Oh, gusto mo pa lang, nangyayari. Baka maniniwala ka. Anak, kasi nangyayari na. Nagkaroon ng linggo po sa iba't ibang dako. Kahit sa Bisaya, sa Mindanao. Eh, sa ibang lugar ay dami pong namatay sa linggo. Ay, yan nga nakapunta dahil po ang Pilipinas daw. Dito ang Pilipinas yan, ang rain of fire. Nalikod ang paligiran tayo sa apoy. At kapag bibiak ang lupa, lalamunin ang mga tao, at mga bahay, ang mga property, mga building na kaya lalamunin. Di ba? Dahil sa galit at puot ng Diyos. So, sinabi sa Psalms chapter 9 verse 17, the wicked shall be turned into hell. Ang kasamaan o ang mga masasama ay pumunta sa impyerno. And all the nation that forget God. Ang lahat ng mga bansa na nakalimutan ng Diyos. Panyayaan mo, bagong buhay ka na malikod na rin sa Panginoon, sasabat rin sa Panginoon, dahil na kailangan may pangalan ng muli. Sabihin naman na, hindi naman ako nakalimot sa Diyos. Kung hindi ka nakalimot sa Diyos, you need to abide the Word of God. You need to obey the Word of God. You need to fulfill the Word of God. Hallelujah. You need to keep the Word of God. Amen? Dahil sabi ng Panginoon sa John 15 verse 17, John 15 verse 7, if you abide in me and my words abide in you,
Ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Kapag kayo manatili sa akin, ang mga salita ko manatili sa inyo, humingi kayo! Ano? Nais niyo ipagkaloob ng Panginoon. Buhay natin, Panginoon. Kaya ang mundo ay pupunta na sa impyerno! Nakasalang na po kay tapon sa apoy! Lalamunin ng apoy, lalamunin ng lupa! Ang mga bahay na susunog, ang mga property na susunog. Dahil sa puot ng Diyos sa mga taong na ayaw po magbalik loob sa Kanya habang may pagkataon pa. Hallelujah. Tanggapin natin, hallelujah, ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Amen ba? Hallelujah, amen! Amen! Hallelujah! Kung kalala natin anong panahon na ni Noah, kapanahon ni Noe, kapanahon natin ngayon at kapanahon ng darating. Hello? Sa panahon ni Noah, ang tao ay kumakain, umiinom, nag-aasawa, nagpapatayo ng mga bahay, at hindi nila alam na darating pala ang lunok o baha. Ilan ang naligtas? 8 lang. 8 lang. Out of milyon na mga tao, 8 lang naligtas sa 1 Peter chapter 3, verse 20. Where sometimes the long suffering of God waiting in the days of Noah, wherein 8 souls were saved by 1 Peter chapter 3, verse 20. 8 lang. Ibig sabihin, hindi na mabatay na tawag kami, marami kami po. Ang binabatay ng Panginoon, ang puso natin na di matuwid sa Kanya. Ang isip natin na di matuwid. Hallelujah, pagkalikudan sa Kanya matuwid sa Kanya. Ang nalitas lang, pamilya lang ang Noah na sila ay righteous sa harapan ng Panginoon. Kaya sabi mo, ang I righteous in the sight of the Lord, ikaw ba matuwid sa harapan ng Panginoon? Oy, baluktot ka pa rin ngayon. Kaya nais ko ng Panginoon. Sa panahon na nagsodom at Gomora, sa kabanan nila, na sila ay umiinom rin, nag-asawa, nagsisiyahan sila, at hindi nila akalain na masusunog ang kanyang bayan. Ang Sodom at Gomora, dyan pala ang Didsing. Ang Didsing ngayon dating may tubig, ngayon po ay nawala na ng tubig ngayon. Dyan doon palang nailibing ang siyudad ng Sodom at Gomora na puno ng kalasuan, puno ng kasamaan. Ilan ang niligtas lang? Sa panahon ng Sodom at Gomora, pamilya lang ang ilan. Ibig sabihin pamilya lang. Isang pamilya lang. Hello? Nawa, sabi natin doon, nawa iligtas na kami sa iyong boto, Panginoon, wala pa rin nilakayin. Lord, hallelujah, we are hoping and looking, hallelujah, aspiring that you will save us from the wrath to come. Amen? Hallelujah. So, ang present moment ng ating kapalagayan ngayon, we are waiting for the rapture of the church. Naghihintay po tayo sa pagbalik ng Panginoon na kukunin niya tayo, na iiwas na tayo sa kanyang buhok to keep us from the wrath to come. So, ang pagbalik ng Panginoon, it is an imminent. Ano ibig sabihin ng imminent? Ang imminent, ibig sabihin yan ay at any moment, at any time. Ibig sabihin, pwede ngayon, pwede bukas, pwede mamayang gabi. Dahil ang pagdating ng Panginoon ay walang nakalam. No one knows. Sabi po sa Matthew chapter 24, verse 56, no one knows, only the Father, hallelujah. Kaya kailangan natin, hallelujah, manalangin sa Diyos, Lord, hallelujah, maging karapat-dapat kami sa iyong pagdating. Amen ba? Amen? Sinabi po sa Matthew chapter 24, verse 29 and 30, ano sinabi sa mga kasulatan? Immediately after the tribulation, ibig sabihin, agad pagkatapos ng bigatan, ibig sabihin may kabigatan talaga. Hello? Kung gusto na naging masaya pa tayo, pero kung mga kapatid, may kabigatan talaga. Ang sinasabi, immediately after the tribulation, ibig sabihin, pagkatapos ng kabigatan, ang sabi dyan, the sun will not give light. Ang araw ay hindi na magliliwanag. And the moon will turn to darkness. And the heaven will be shaken. Ang lupa at ang kalangitan ay mayanig. And the
blood and then the Son of God will come. Ibig sabihin, pag nandyan ka sa kapiganian, nandyan ka sa mga pagsukan, nandyan ka sa mga suliranin, kailangan natin manatili ka sa Panginoon. Stand firm, always abounding the work of the Lord, always pray to the Lord. Lord, save me from the wrath to come. Lord, save me from this tribulation na kailangan man, amen. For Lord, can save us from the love of Christ, from tribulation, or famine, or rain, or source, or principalities of our things to come. Shall not save us from the love of Christ. Sinupuri natin ang ating Panginoon. Hallelujah. We need to pray to the Lord. Repent your sin for Jesus Christ coming soon. Are we ready? Are you ready? Handa ka ba? Kailangan natin ang magiging handa sa pagparito ng ating Panginoon. Minapalakpan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! 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 Praise God! So, if you think, kung iniisip mo, things are bad now, ang mga bagay ay masama na ngayon, you better pray that you are not left behind. Kaya nga, sa Mark chapter 13, verse 23, take heed that you will not left behind your Son of God will come. Darating. Ano nga? Left behind, maiwan ka. Hindi ba kapag mayroon ka nga may sasakyan, ibig sabihin, sakay ka sa ibang bansa, tapos naiwan ka sa sasakyan mo, naiwan ka ng airplane, naiwan ka ng barko. Di ba? Napaksak lang. Di ba? Naiwan ka, iniwan ka ng asawa mo, iniwan ka ng boyfriend mo, ng girlfriend mo, iniwan ka ng lahat. Kung iniwan ka man ng lahat, ang sabi po sa Psalms, Hallelujah, 27 verse 10. 27 verse 10 sabi niya, when someone will leave you, your mother or father, but God will lift you up. Kung iniwan ka man ng lahat, iniwan ka ng magulang mo, iniwan ka ng mga bagay, ang Diyos ang mag-angat sa iyo. Hallelujah, amen. Nakakalungkot na ka, kasi tayo nakakaramdam kapag ikaw mag-iwan. Amen ba? Hallelujah, hallelujah. So, when the rapture take place, kaya nasabi sa Luke chapter 21 verse 26, men's heart feeling them for fear. Ang puso ng mga tao ay takot na takot. And for looking after those things, hinahanap nila mga bagay na yun, which are coming on the earth. Hinahanap nila ang mga mangyayari sa mundo. For the power of heaven shall be shaken. Ang kapangyarihan ng kalangitan ay mayayanig. Verse 27, and then shall be see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. Darating at mapakita ang anak ng tao ng Panginoon sa kanyang kapangyarihan at kawalatian. May palakparan ng Panginoon. Kung mayroong matinding kahirapan, may natuloy panghalit, bahalik, gulman, bigmaan man, trahedya man sa buhay, kamatayan man, ay mga kubinyan nila, mga bagay na yan, ay kaganapan po sa hula ng Panginoon. Hello? Kaya nga, ito po, people are not afraid of the wrath of God. At sabi niya, ay, di ako natatakot sa buhok ng Diyos. Why? Because many pastors and preachers and prophets telling, ano sinasabi nila, telling that no matter what they do, I can lose their salvation and also the love them unconditionally. Ano sinasabi ng mga pastor, ng mga missionary, ng mga propeta, na kapag tinanggap ko ang kaligtasan, ligtas na ako. Yan yung turo na tinatawag na, once you're saved, you're saved. Hello? Amen. Turo ba ng pahin kapag ikaw ligtas, ligtas ka na? Yan po ang turo sa Satanas na malinlang ka. Kaya nga marami po na, dahil ligtas na siya doon. Hindi na sa kinakalamang samba, hindi na sa kanyang manalangin, hindi na sa kanyang, dahil ligtas na ako, tanggap mo na ang Panginoon. Okay na ako. Yan ang turo ng Panginoon, yan ang turo sa Satanas. Kaya marami po tumanggap sa Panginoon, ilan na nagpato
kondisyon. Amen ba? Amen ba ka na? Mayroong kondisyonis mga kapatid na kailangan ka susunod sa Panginoon, na kailangan ka magpabanal sa Panginoon, na kailangan ka magpatuwid sa Panginoon, na kailangan ka magpa-Diyos, na kailangan magpatuloy ka sa Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Marami po nabaptay sa Panginoon na isa na sila nag-bear din now. Dahil sila ligtas na sila, hindi na kailangan sila sa maliligtas na sila. It is the deception of Satan. Ang focus ng Panginoon, ang sabi niya, they that endure into the end, the same shall be saved. Sa kabisita, sa mga matatagal na sa kabaguhan, tandaan natin, ang magpatuloy na maghanggang sa wakas. Ang siyang ligtas sa Panginoon. When I find it, in Matthew chapter 24, verse 13, ang magpatuloy na maghanggang sa wakas, ang siyang ligtas. Amen. Kaya kailangan magpatuloy tayo sa Panginoon. Huwag tayo mawala sa kasalanan. Dahil sa Romans chapter 8, verse 6, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life. Kapag mapatuloy ka sa kasalanan, sa kasamaan, sa iyong sariling laman, kamatayan. Ngunit kung tayo maging spiritual sa Panginoon, sumunod tayo sa liturtuloy ng Panginoon, you have a life, hallelujah, and peace. May kabuhay, kaya ka nabuhay sa Panginoon. Huwag kayo magkalala, kaya ka nabuhay sa Panginoon. Kung tayo mabuhay sa pautusan ng Panginoon. Kaya nasabi niya sa John 14, verse 15, if you abide in me, if you love me, keep my commandments. Kung mahal mo ako, ipangiliin mo ang aking mga utos, inibahalay pala ka ng Panginoon. Amen. So kaya ang utos ng Panginoon, ay hindi mo mawawala yan. Hindi nga turo kapag tinanggap mo pwede, pinakailangan ko ligtas natin. Yan, mga kumahalibig simbahan, magtuturo ka doon. What shall I say? You are saying. It is the deception of Satan. Mga kapatid, ngayon kung mapinboy sa mga pangamamsita na iba, yan ang matulong nila mga kapatid. Yan ang turo ng Biblia. Hindi turo ng Biblia, turo ng mga pastor yan. Turo ng mga simbahan yan. Pero hindi turo ng Panginoon yan. Ang turo ng Panginoon, magpatuloy ka, magpabanal ka, magpasagdal ka. Eh, may pala ng Panginoon, hallelujah. Dahil kung hindi ka magpatuloy, hindi ka magpasagdal, hindi ka magpakita ng Panginoon. Hebrews chapter 12, verse 14. Be fatherless and holiness for without this, mga Lord. Magpatuloy sa pagpabanal, magpasagdal, kung hindi ka gumawa noon, hindi mo makikita ang Diyos. Amen ba? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Magpasagdal, kabanal ka. Kaya sinabi sa First Corinthians chapter 6, verse 9 to 11, He that do it, the work of the flesh, ang gumagawa ng gawa sa laman, ay hindi makapasok ng Diyos. Anong gawa ng laman? Yan ang mga pakikiapin, fornication, pangalunya, adultery. Yan ang mga hilig ng laman. Pakikiapin, pangalunya. Ano ba, mga kapatid? Pag-ibot at galit, envy, at wrath, at pagdakaw. Mga kapatid, ang mga paglalambong, extortion, ang mga reviler, paglalait sa tao. Nagsabi niya, bilang doon niya, sunod din yung tigilog pa. Ang gumagawa na hindi makapasok na ng Diyos. Ngunit sabi mo, ganyan ang kalagay natin noon. For such things, we do but saan mabagay mo, binagong tayo na tayo. We are justified. We are sanctified by the name of Jesus Christ and by the Spirit of God. Ang makapag-justified sa atin at magpakabanal sa atin is the name of Jesus Christ and the Spirit of God. Kaya kailangan mo ang pangalan ni Jesus Christ, kailangan ang Espiritu ng Panginoon, hindi pala pala ng Panginoon, upang niligtas na tayo sa tuon at galit niya. Kaya kailangan mo kaibigan, may pangalan muli. Sabi natin, kailangan kang pangalan muli. Sabi natin, di pangalan ka muli sa tubig sa Espiritu ng ating Panginoon. John chapter 2, verse 5. Yung palapalatin ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Amen. Kaya, sinabi ng Panginoon, kung sinabi niya sa Matthew chapter 5, pangangaral niya, chapter 5, verse 44 to 48, ano sabi ng Panginoon? Love your enemy. Mahalin mo ang
kaaway, hindi mo kaaway, si Satanas ang kaaway mo. Yung tao lang, sinaniba ng Satanas yan. Curse them that curse you. Huwag mo sumpain na sumpa sa'yo. Pray for them. Despite mo use your persecutor, ipag-pray niyo sila ang nananalait sa inyo, ang nag-uusig sa inyo. Bahaya ko din sabi ng Pem, God give it light to the unjust, to the evil. He give rain and light to the evil and the unjust. At sa verse 58, be perfect, for your heavenly Father is perfect. Magpakasakdal po tayo dahil natin naman sa kanilang sa tao. Para maalis ang buot ng galit ng Diyos. Kaya kailangan pairalin ang hallelujah, pagmamahal ng Diyos, pairalin ang Espiritu ng Panginoon, pairalin ang awa ng Panginoon, hallelujah! Amen ba? Hallelujah! Huwag natin pairalin ang buot at galit, huwag natin pairalin ang ating katasuhan, ang kagalingan natin. Ang Diyos ay magaling, hindi ako ang magaling. Ang Diyos ay magaling, hindi ba? Palakpakan ng Panginoon. Amen! Amen! So, the great day of the wrath is come. Ang sabi diyan, Revelation chapter 6 verse 17. Who shall able to stand? Kung darating ang buot at galit, magigiba ang mga building na yan. Magigiba ang mga building, ano mga natira niyan? Malulusaw yan. Sino makakatayo? Sino makakatayo? Mga kapatid. The end is the beginning. Kaya nga, if you miss the rapture, you will miss never to be born. Never to be born. Hindi ka na may panganang. Sabi mo, dapat hindi na isinilang, dapat hindi pinanganak. Dahil ano? How to prepare are you for the rapture? Paano tayo makakanda sa pagdating ng Panginoon? Para kung minsan sisihin mo ang sarili mo sa kahirapan, bakit tayo sinilang ako? Bakit ipinanganak ako? May pinanganak mahirap na pinanganak na nabirusa. Sisihin mo sarili mo, hindi mo sisihin ang Diyos. Dahil ang Diyos ay nagkaloob na lang ng mamatay. He provide everything. He provide everything. He provide beautiful in this time. Binagawa ng Panginoon. Nagsisira naman sa gawa ng tao. Bakit nagdilubyo? Dahil sa gawa ng tao. Tinanggal ang mga natural resources ng Panginoon. Naging kasi tayo ang tao dahil sa kagawa ng tao. Huwag mo sisihin ang Diyos, sisihin mo ang iyong sarili. Don't blame God, but blame yourself. Amen na pala ng ating Panginoon. Amen ba? Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. So, hangad po ng Panginoon na iligtas tayo na sa urang galit. Kung tayo ay mapakabuti, kung tayo ay mapagalit sa Panginoon, huwag ka magpagalit ka sa tanasin palakarin ng Panginoon. You will be available always in the word of the Lord. Ano sabi nga? Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 8, always abounding in the word of the Lord. For as much as we know, your labor is not in vain in the Lord. My labor is not in vain in the Lord. Alam natin ang ating mga kawang gawa, ang ating mga hallelujah, pag umahok sa Panginoon, ang ating kanapanan sa Panginoon, ay may pakinabang sa Panginoon, na mayroon pong gantimpalo kayo sa harapan ng Panginoon. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. The end, hallelujah, is not yet. Hindi pa tapos. Mga kapatid, dahil po mga kapatid ay umaharap sa mga kapagsukan, kinakailan maging matatagal tayo. Maging matatagal tayo, sabihin mo sa kapatid ko, maging matatagal. Maging matibay ka lang. Amen. Amen ba? Maging matatagal ka lang, maging matibay. Dahil sinabi sa Ephesians chapter 6 verse 10, be strong in the Lord and in the power of His might. Magpakalakas ka sa Panginoon at sa kapangyarihan ng Panginoon. Hallelujah. Para mapuspus ka ng mga Panginoon. Pray. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Lord. Hallelujah. Fill me with the Holy Ghost that I'm able to overcome these circumstances, that tribulation and trial. Kailangan natin po, hallelujah, ang mga bagay na maligtas mo tayo kung tayo po, praise God, magpakatibay sa paglilingkod sa pinaglakan ng Panginoon. Hallelujah. Amen? Hallelujah.
Ang panghuli po mga kapatid, ito po. Except ye repent. Ang sinasabi ng Panginoon, kailangan pagsisihan talaga ng tao kasalanan. In Luke chapter 3 verse 13 verse 3, except ye repent, ye shall all likewise perish. Ye shall all likewise perish. Ang mga tao nakamarcha doon sa impyerno sa kamatayan kung hindi sila magsisisi ng kanilang kasalanan. Kaya sabihin mo sa iyong mahal sa buhay, sa iyong kapitbahay, sa iyong kakilala, kaibigan, kapatid, magsisisi na tayo ng ating kasalanan. Kailangan tayo panganak uli sa karya ng Diyos para tayo ligtas ng Panginoon, para maugasan tayo ng ating kasalanan sa dugo ng Panginoon, para hindi na ang puot ng Diyos ay sa atin, kundi iligtas na tayo sa puot. Amen ba? Dinilugasan ka na sa dugo ng Panginoon, pinatawad ka na ng Panginoon, tanggapin mo ang Espiritu ng Panginoon. Dahil sabi niya, ang Panginoon sa Matthew 7 verse 23 said, I never knew you. Apart from me, ye are doers of iniquity. Bakit sinabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala? Kayo gumawa ng katampalasanan. Why? Hindi nangahulugan ng sisimbahan. Hindi nangahulugan na lalangin ka. Hindi nangahulugan na umibigay ka. Hindi nangahulugan na ikaw ay lagi po. Yan. Makaupo dyan. Ngunit kung wala ka ng pagbabago, nanatili ka pa sa kasalanan mo, hindi na kilalanin ng Panginoon. Hindi na kilalanin ng kaibigan. Ang kilalanin ng Panginoon ay napakaguhit at pasagdal, pamanal. Marami pasip-pasip pa dyan. Malupo-upo dyan. Para Panginoon, pero pag labas, demonyo pa rin. Kaya nga sinasabi, kapag sa simbahan, sinasabi niya, praise the Lord. Paglabas na, erase na si Lord. O, anong Lord na naman siya sa bahay? Hindi po mahulugan na nalala ka sa Diyos. Hindi na mahulugan na kasama ka sa Diyos. Hindi na mahulugan na ikaw ay nagpupuri sa Diyos. Hindi na mahulugan na mahal ka sa Diyos. Ay, sa Diyos na. Kailangan mo, kaibigan. Kailangan mo, kapatid. Magkabanal, magkasakal, magkakawin. Hallelujah! Nakikilalanin ka ng Diyos. Hallelujah! Amen! Kailangan makasakal na sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Hindi ko pa kayo namalang kami sa iyong pangalan. Nanghanap kami sa lansangan. Matulungin ako, Panginoon. Gumawa kami ng milagro. Ano sabi ng Panginoon? Hindi kita kilala. Napakasakap sabihin ng Panginoon sa iyo na hindi ka kilala. Kaya gumawa ng kapalasanan. Kaya hindi nahulugan. It speaks to all the religion. Hindi nahulugan na may religion ka o wala ka ng relasyon sa Diyos, it is useless. Kailangan mo ang relation sa Diyos. Kailangan mo ang katapatan mo sa Diyos. Kailangan mo ang loyalty mo sa Diyos. Kailangan mo, hallelujah, ang faithfulness mo sa Diyos, hallelujah, para matanggal ang salot, para matanggal o maalis ka sa matsa doon sa impyerno, sa apoy ng impyerno. Kailangan mo, kaibigan, ay magsisisi rin ka sa Diyos. Ano ang ibig sabihin ng pagsisisi? Is turning about face to God. Mayroon dalawang uri pagsisisi. May taniyot sa kami, may tanilomay. At sa pagsisisi na, Panginoon, pasensya ka na nagawa ko. Sunod naman, gumawa ka ng kasalanan. Pasensya ka na, Panginoon. Gumawa ka ng kasalanan. Ang nais po ng Panginoon ay magbalik loob ka na sa Kanya. At yung kasalanan ay talikuran mo na. Ipasura mo na. Huwag mo nang balikan. Huwag mo nang balikan ang kasalanan mo. Hindi ba? Huwag mo nang balikan ang pagkababae mo, pagkalasing mo, pagkamagnanakaw mo, pagkakulisan mo, pumapatay ka nung una, pagka ikaw chismusan, kung lahat kayo mga ere sa buhay mo, baguhin mo na. Sabihin mo sa iyong sarili, Lord, change me, Lord. I want to be like you, Lord. Hallelujah. Amen ba? Hallelujah. Kaya meron awit, change me, Lord. Change me, Lord. Don't let me stay the same. Oh, I want to be more like you. Change my life and make my life just a
Change me, the Lord. Ano niyo po ang pagbabago? Ang pagbabago hindi nagsimula sa Diyos. Dahil ginawa ng Diyos. Ang pagbabago sa atin, it is your decision. Ang pagbabago sa iyong pagpapasya ngayon, na ikaw ay magbago na, magsisisi ka ng kasalanan mo. Sabihin mo, makakot mo na sa Panginoon, mayroon ka ng kumpilan sa Panginoon, mayroon ka ng agreement sa Lord, change the Lord. Guys, kung mo magbago na, guys, kung na maglingkod sa iyo, magpagalit ako sa iyo, maging matapat na sa iyo, magpakabalan sa iyo, magpapatuloy na sa iyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, amen. Ngayon po tayo kailangan mga kapatid. Wala na paligoy-ligoy mga kapatid. Hallelujah. It is right time to change our life. It is right time, hallelujah, to repent our sin. Hallelujah. Pagsisinin natin ang ating mga kasalanan. Dahil sabi sa mga kasalanan, except ye repent, ye shall all likewise perish. Hallelujah, hallelujah. Kung hindi ka pa nabaptize sa Panginoon Jesus Christ, you've got to, hallelujah, receive the baptism in the name of Jesus Christ for the remission of sin. And you shall receive the gift of the Holy Ghost. And Acts chapter 2, verse 8, mga kapatid. Ngayon, kung natanggap mo na ang Panginoon, kailangan mo mga ako sa Panginoon. Lord, sabi mo, Lord, baguhin mo ako, Panginoon. I want to be like you, Lord. Change the Lord, hallelujah. I'm available, Lord, to be used in your vineyard, Panginoon. Ako ay handa, Panginoon, magpagamit sa iyo, mabasan, Panginoon, Lord, na mangaral, magpatotoo, magbahagi ng iyong salita. Lord, hallelujah. Puspusin mo ako na yung Espiritu Santo. Huwag mo puspusin ang iyong sarili ng kaamana, ng hibang pananampalataya, ng puot at galit. Pamuspus ka ng pagmamahal ng Diyos and love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Hallelujah, tayo lumapit sa Panginoon. Hallelujah, tayo na. Sabi na ni Lord, baguhin mo ako, Panginoon. Iligtas mo ako, Panginoon, sa puot at galit mo, Panginoon. Hallelujah, sakala, hallelujah, sakala, sakala. Hallelujah, sakala, sakala. Hallelujah. Gamitin mo kami, gamitin mo ang aking mga paakamay, gamitin mo ang aking mga bibig, na mabigay ng bawala, gamitin mo ang puso mo, isip mo, hallelujah, na sa iyong pagpapasya. Hallelujah, sakala, sakala. Huwag mo sisihin ang Diyos, huwag mo sisihin ang kapatid mo, ang anay mo, huwag mo sisihin ang kapwa mo. Change your life, blame yourself, hallelujah. Change your life, hallelujah, hallelujah. Ngayon na ang panahon, hallelujah. The coming of the Lord at any moment, at any time. Huwag mo sabihin na hindi pa nangyayari. Nangyayari na! Mayroon darating na lindol. Kung darating ang lindol, maliwalaan sa inyo. Tayo mga anak, magpipray tayo sa Panginoon. Mayroon darating na lindol. Ayon sa Diyos. Na ang lupa ay bibiyak, lalamunin ang mga tao na hindi nalalangin sa Panginoon, hindi nasusumamo sa Panginoon, kahit ang bahay mo lalamunin niya, kahit ang propiedad mo lalamunin ng lindol. Ano ang gagawin mo? Baka sabihin mo, Diyos ko, iligtas mo ako. Kaya sabi nga, pahin pa Diyos ka, na hindi ka na masunurin, paiyak-iyak ka pa, na hindi ka na masunurin. Hindi sapat ang iyong pag-iyak, hindi sapat ang iyong pag-pray. Kailangan mo, hallelujah, magkaroon mo ng panana sa kanya, Lord, change me, Lord. I want to be more like you, hallelujah. Maging katulad ako sa iyo po, Panginoon, Lord. Kung ano mga kahirapan, ano mga kapigatian, Panginoon, na sa buhay ko po, Panginoon, Lord. Baguhin mo ako, Panginoon, Lord. And meet, hallelujah, Lord, hallelujah. Meet our needs, hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. For it is appointed unto man who wants to die after this judgment. Kansilahin mo ang kasamaan. Kansilahin mo ang mga mapisal sa buhay mo. Huwag mo pahintulutan ang kasamaan. Huwag mo pahintulutan ang galit at tuot. Huwag mo pahintulutan ang mga bagay na ilalagay ng galit. Dahil yan ay sanibak ng Satanas. Kailangan mo ang pag-ibig ng Diyos. Kailangan mo Espiritu ng Diyos ng love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Hallelujah, 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 hallelujah. My dearest God, gamitin mo Panginoon kami. My dearest God, fill everyone with the Holy Ghost. My dearest God, hallelujah,
Make everyone to be an instrument in your gospel po, Panginoon. My name is God, filled with the Holy Ghost, hallelujah. Be filled with the Holy Ghost. Forgive everyone, Panginoon, their trespasses against you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Salamat po, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon, hallelujah. Sige, hallelujah, let us pray to the Lord, hallelujah. We'll do something to the Lord, hallelujah. We'll do something to the Lord in the name of Jesus. We'll do something to the Lord in Jesus' name. We'll be the Holy Ghost. Patawarin mo kami, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon. Hallelujah. We'll do something to the Lord. Patawarin mo kami. Patawarin mo sila, Panginoon. Hallelujah. We'll be the Holy Ghost. Forgive them, Panginoon, Lord. In the name of Jesus. Patawarin mo kami, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, Lord. We'll be the Holy Ghost. We'll be the Holy Ghost. We'll be the Holy Ghost. Hallelujah. In the name of Jesus. Patawarin mo sila, Panginoon, in Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa Panginoon, sa ating Panginoon. Patawarin mo siya ako ng magulang pagkamali. Salamat na rin sa po, Panginoon, maging katapat sa iyo. At inimong at inimang, Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Will be the Holy Ghost. Will be the Holy Ghost. Will be the Holy Ghost in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Sir, Panginoon, babae po kanyang buhay, Panginoon. Mapag-akay ng kaluluwa. Hallelujah. Mapag-akay ng kaluluwa sa iyo po, Panginoon, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah. In the name of Jesus. Will be the Holy Ghost. Will be the Holy Ghost in Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah, Lord. Mapag-akay ito, Panginoon, maglingkod sa iyo po, Panginoon, Lord. Sa pangalan niyo po, Panginoon. Sa pangalan niyo po, Panginoon, Lord. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Help us, O Lord. Help us, O Lord. Change the Lord to be like you. Hallelujah. Change the Lord to be like you. Change the Lord. Hallelujah. To be like you in Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat po kayo, Lord. Hallelujah. Pagawin mo pa na kayo maging mangaral yung salita. Gamitin mo sa pagkakas. Hindi kayo mangaral yung salita. Kayo, Lord. Gamitin mo sa kayo mangaral yung salita. In the name of Jesus. In the name of Jesus.